Walang gustong tumira sa strukturang bato na nalulukob ng ligaw na niyog at lumang balete sa gilid ng barangay Talisay. May kwento ang mga matatanda. Walang umuupa ng 2 buwan dito na hindi nababaliw, nagkakasakit o biglang nawawala ng parang bula. Dahil gipit, napilitan si Jonas at pamilya nang lumipat sa bahay ni Dama Adela. Agad nilang napansin ang malamig na simoy sa gabi, pati na ang bigat ng hangin. Sa kanilang unang linggo, palagi nilang naririnig ang tunog ng paa sa koridor, ang salamsiming tinig ng batang umiiyak at hangin na sumisipol mula sa pinakailalim ng bahay. Isang gabi, nagising si Jonah sa tunog ng bintanang binubuksan. Akala niya ay hangin, pero nakita niyang may batang nakaputi at nakatayo sa gilid ng kama. Maputla, maga ang mga mata at nakangiti ang bibig na para bang pilit ng ngungusap. Nang magliwanag ang buwan, naaninag ni Jonas ang marka sa leeg ng bata, mga bakas ng kuko. Tila pilit niya itong tinatanggal pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Simula noon, naging matamlay si Mara, ang bunsong anak. Palaging nagigising tuwing 3:00 ng umaga, matagal nakatitig sa sulok ng kisame at araw-araw naghuhugas ng mga kamay kahit malinis naman. Sabi ng nanay, "May kausap ka ba, anak?" Sagot ni Mara, "Si ate. Sabi niya, huwag kang matulog pag madilim." Tumaas ang tensyon sa bahay. Si Jonas at misis niya ay palaging nanghihina, pakiramdam ay laging may nakatitig mula sa pinto at ang malamig na hangin ay tila may kasamang halimuyak ng dugo at bulok na bulaklak. Sa bawat bukas ng ilaw, laging namamatay bigla. Sa bawat labas ni Jonas ng kwarto, may anino sa dulo ng koridor na mabilis na sumisilip. Isang madaling araw, nakita ni Jonas si Mara na gumagapang palabas ng bahay, tila niruruta ng isang hindi nakikitang lakas papunta sa likod ng lumang balete. Nang habulin niya, sumalubong sa kanya ang tinig na pabulong, "Hindi na siya para sa inyo." Sabay haplos ng malamig at malagkit na kamay sa balikat. Nang lumingon siya, tumambad ang matandang babae na naghahalo ng abo at dugo sa luma niyang palanggana. Ibang-iba ang mukha, mahaba ang leeg, lumuluwa ang mga mata at singdilim ng gabi ang kanyang ngiti. Ito si Dama Adela, ang matandang may-ari ng bahay, matagal nang patay ayon sa mga kapitbahay. Napasigaw si Jonas, hinila pabalik si Mara, mumit na ramdaman niyang parang kinakaladkad siya pababa ng lupa, parang nilalason ng malamig na hangin ang kanyang baga. Bumalik siya sa bahay, nanginginig at nilalagnat, ngunit napansin niyang mula sa sandaling iyon, lumamig na ang katawan ni Mara. Hindi na niya muling kinausap ang ina, at palagi na lang nakatitig sa bintanang bukas, tila may hinihintay. Linggo ang matapos ang insidente, isa-isa nang nawala ang mga ibon sa paligid ng bahay. Ang mga pusa at aso nilang alaga nagyeyelong natatagpuan sa bakuran tuwing umaga, at sa mga salamin ng bahay biglang sumasalamin ang mga itim na anino. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat saglit lang titigil at biglang maglalaho. Nang isang gabi, isinara ni Jonas lahat ng bintana, itinabon ng asin ang mga pinto at nagdasal buong gabi. Ngunit pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, pumutok ang ilaw, bumukas ang pinto at narinig nilang sabay-sabay ang haghikik, masama, malalim at naininag ni Jonas ang matanda, may dalang putol na manyaka kasabay ng mga kaluskos ng batang sabik habang sumisigaw si Mara, "Papunta na sila! Papunta na sila!" Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay na bukas ang pinto ng bahay ni Dama Adela. Walang laman ng mga kwarto maliban sa salaming puno ng matang nakatitig at marka ng mga kamay sa bawat sulok. Hindi muling nakita si Jonas ang kanyang pamilya at ang bahay ay mas nahulog sa dilim, nakalubog sa malamig na aninong ng walang hanggan. Ngayon, sinasabi ng mga taga-Talisay
na pag may dumaang hangin sa tabi ng bahay ni Dama Adela, may maririnig kang sabay-sabay na bulong ng bata at matanda, naghahanap ng kapalit, naghahanap ng susunod na titira sa bahay na sinumpa ng dilim.